Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat mga boss. Chief Amo, sir, kamusta na po kayong lahat mga kababayan? At naririnig nyo, oo, totoo yung naririnig ninyo. No? Yung boses natin mga bossing, ay ayan, malat. Ano? Hanggang ngayon ho kasi mga boss Chief Amo, sir, naku, watching from Florida, si Ma'am Nenita Tomelden. Kagagaling ko lang ho dyan, madam. Ano po, kagagaling ko lang po dyan sa saan ba to? Nakalimutan ko no? Pero Florida, part ng Florida, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Umpisahan na natin ito mga bossing dahil yung internet natin medyo may kahinaan din ho, no? Anyway, mga bossing, ilang araw na lang po magre-resume na po yung Birahan PH kaya po, no? Yung hindi pa mga nakasubscribe dito sa ating channel na Birahan PH, nandiyan po si Boss Nyolo, nandiyan po si Boss Takeru, nandiyan po si Boss Banat Boy, at kasama din po natin si Kaalaman, nandiyan din po, no? At meron pang mga bagong host diyan. Kaya po, huwag niyong kalimutan na i-subscribe. Sabi, mga kababayan, sabi dito, ano ba yan? Ginugulo ninyo ang tunay na kwento. Ano ba ang totoo? Buhay pa o patay pa? Madami kasi nagsasabi kay Cabral na hindi sila naniniwala doon sa ang tawag dito, sa pagkakamatay mga bossing. Pero bago yan, rektahin muna natin to. No, pumunta muna tayo ng Davao mga kababayan. Doon po sa Davao Oriental. Nako, magagalit si Kibuloy nito ha mga bossing. Bakit ho? Kasi mukhang may papalit na po kay Kibuloy mga kababayan. Kung si Kibuloy ho, na pastor ng mga DDS, kung si Kibuloy po, Mami Star Talk, yung Diyos ng mga DDS, mga bossing, naku po, eto, papalitan yung idol ninyo nito. Mga bagong may-ari ng mundo, binarikadahan po yung kalsada ng Davao, mga bossing. Ano kaya pinag-iisip nito mga to? Ano po yan? Meron po tayong video dyan, mga kababayan. Ay, shout out dun sa Ceresa Force family at doon sa BMB family, ha? At kay Ma'am Chris Rose. Eto, mga bossing. Asan ba yung video natin dyan? Ito, binarikadahan mga bossing nung bagong may-ari ng mundo. Kasi daw ho, mga kababayan, naniningil po sa gobyerno ng Pilipinas, mga boss. No? Naniningil po sa gobyerno ng Pilipinas dahil malaki daw po ang pagkakautang sa kanila. First time minister yung mga badin. Nagarang dari badin. Iba din yung mga trip nyo dyan sa Davao, ano? Iba din yung mga trip nyo dyan sa Davao, ano? Kala ko ba okay na okay dyan at kala ko ba napakaayos dyan sa Davao? Yung isang beses hindi ko na nga lang naisama dito sa live natin Kasi yung isang balita ho, mga kababayan, tumutulay, nakakapit, nakahawak doon sa kuryente. No, sabi pa nila nung 2016 nung panahon ng eleksyon, nako, sa Davao, mala Singapore doon. Bakit daw? Kasi daw ho, mga bossing, yung mga kable ng kuryente nakabaon daw po sa lupa o nasa ilalim ng lupa daw po. Nakita mo, naglalambaras. Tapos eto, ngayon naman po, tiyak, magagalit yung idol ng mga DDS po, yung poon ng mga DDS. Naku, magagalit sa akin mga DDS. Bakit? Tignan mo nga, sino pinapaniwalaan nila? Yung dating Pangulo na minumura po yung Diyos? Sino ba yung Diyos? Di ba? Minumura yung Pope. Sino pinapaniwalaan nila? Di si Buloyski ngayon, inaagawan na ng titulo. Sabi ni Mami Star Talk, ginagawa bilang timawa yung mga tao sa Davao Lugaw. Sino po yung pinaparinggan nyo dyan? Si Bongo na mahilig magpalugaw? Kaya mo pa ng bukas? Stranded na. First time in history. First time ni. Talaga naman walang makadaan, kailangan magbabayad Nagkaroon ng sariling toll gate mga bossing doon sa Davao. Utang 72 million. Ayun kita mo yung costume niya mga boss. Lalakihan ko para mas makita nyo. Ayun ano pangalan nito? Si Boss Watawat yata kung di ako nagkakamali Basta meron siyang watawat doon sa kanyang pangalan. Na. Libulisan na. Yan lalapitan si yung papalit kay Buloyski.
na disturbance man eh. Oh. Kailan ano yan? Okay lang. Kaya niyo ang Wala mo kahit maluwa nung kaya nato. Iba talaga ang trip ninyo dyan sa Davao, ano? Oh. natudaw. Ang ito sa total. Kami Pero tingin ko tama yung sinasabi ni Mami Startok eh. No? Para-paraan para magkapera. O siguro, gutom. Walang makain. Kung ano-ano na yung mga pinag-iisip. Ano ang nangyayari dyan? Sabi ni Ma'am Neng Gigi. Naku po, ayan, inaagawan po yung may-ari ng universe. Kasi alam nyo naman mga kababayan, si Buloyski po hindi papayag yan. No? Si Buloyski hindi papayag na maagawan siya. Si Buloyski may-ari po ng universe. At eto pa ho mga kababayan. Naalala nyo si Buloyski, siya ang nag-iisang nakapagpanikyata ng pera sa kalangitan ho. Bakit? Nakabili ng diamante para ikabit ho doon sa kanyang doorknob niya na diamante Etong mga ito, mawawala ho yan. Once pagka pinindot ho ni Buloyski, yung vibrator niya mga kababayan ay putik na yan. Yung mga boss watawat na yan, ito, yung mga gustong pumalit sa kanyang posisyon, nako, mawawala na lang pong bigla yan mga bossing. No, iba po yung power ni Buloyski. Kaya nga ang dami nilang mga vlogger doon sa kanilang seminay Dati ang ayos ng mga host doon sa seminay ngayon wala na no. Puro vlogger na lang din Sama mo pa doon sama mo pa si Boss Ngalbu. Kilala niyo ho 'yon? Kung hindi niyo pa po kilala si Boss Ngalbu, mga bossing, o aka Dos por Dos, wala pong iba kundi si Jason Sa. Joshua Trinidad 342, shout out from Stanford, Alto, California. Mabuhay kayo dyan. Iba ang power ng may saltik. Hindi ho kasi, alam niyo ho mga kababayan, no? Ang sinasabi nila nung panahon ng nangangampanya ang dating Pangulo, ang ayos-ayos daw po ng Davao. Makita mo naman ngayon, kung ano-ano po yung mga nakikita natin. May mga ganito na may saltek, na may mga tama. Meron. Yun nga yung naglalambitin, naglalambaras doon sa sa kanilang mga kuryente. Zero crime daw. Oo. 'Di ba, Sir Jorge Edralin, namamalimos na lang sila sa uto-utong mga supporter. Sabi ni Dukha. Totoo naman Happy holiday, Sir Mark. Sanib puwersa na sila, pati mga bungal kasal. okay lang. Kaya niyo ang Wala mo kahit maluwa nung kaya nato. Ewan ko ho mga bossing. Kapag eto ho ginawa sa Maynila o sa Luzon, malamang pagkagulo ho yan mga kababayan. Ano?